Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Sa ating mga ka-live. Tayo po ngayon ay October 9. At tayo ay very grateful dahil ngayon ay nandito muli ang inyong programa upang talakayin ang mga benepisyo, ang mga serbisyo natin po sa inyo ng PhilHealth. Dito po yan sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. At muli nyo na naman po kaming makakasama sa panibagong topic na ating pong tatalakayin this afternoon. Yes, at Happy Teacher's Day po pala sa ating mga ka-live na nag-celebrate ng mga nakaraang araw, no? Yung mga kababayan po natin na mga guro. Ayan, Happy Teacher's Day po sa inyo, belated. Sa aking mga kapatid na tatlo sila ay mga teacher po. Ayan. Happy Teacher's Day po sa inyo. At sa mga ka-live natin na ngayon ay nakasubaybay sa ating programa, welcome po dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. At muli niyo po kaming mapapanood din sa ating Facebook page, ang DZAT Live Radio. Kayo din sa inyong mga transistor radio ay inyo po kami mapapakinggan. Kaya samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na ating pagtalakay sa iba't ibang mga paksa patungkol po sa benepisyo ng PhilHealth. Ayan. At syempre, meron tayong kasama ang ating co-host sa hapong ito, Miss Rexeline Verbo. Magandang hapon, Miss Rexy. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Miss Risa, sa lahat po ng ating mga ka-live. Welcome po sa isa namang edisyon ng Alagang PhilHealth dito sa DZAT Live Radio. Yes. So magandang yun sa mga nagkakape ngayong hapon, no, Miss Risa. Samahan po ninyo kami sa isang oras na talakayan habang kayo nagkakape po, no, tungkol sa ating topic for today. Samahan nyo kami upang alamin at unawain ng iba't ibang impormasyon na kailangan nyong malaman tungkol sa PhilHealth. Narito po kami upang maging gabay ninyo sa tamang impormasyon tungkol sa benepisyo, serbisyo at alagang hatid ng PhilHealth. Yes. At sa susunod na isang oras po ay maghahatid din ng mga pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa PhilHealth. Ayan. So, Ms. Rexy, ano nga ba ang topic natin ngayong hapong ito? Ayan. Kaugnay dun sa nabanggit mo, bukod sa Teachers Month ba? Tama Yes ba? po, Teachers Month ngayong buwan na ito. Ngayong week po, nakaraang week, ngayong episode, meron po tayo ding ipinagdidiriwang, yung Elderly Filipino Week o yung Linggo ng Katandaang Pilipino. So ito po ang tampok natin para sa hapon na to, yung discussion po tungkol sa ating pagdiriwang para sa ating mga lolo at lola. Ang pagdiriwang ito po ay tinakda sa bisa ng Proclamation number 417 na nilagdaan po ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1994 na nagtatakda na ang unang linggo ng Oktubre ay Linggo ng Katandaang Pilipino. So ngayon po ang tema ay Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose. So mamaya i-discuss po yan nung ating guest kung ano yung mga matututunan natin tsaka yung essence ng tema na ito.
Ito po ay hindi lamang selebrasyon, no, kundi isang pagpupugay at paalala sa ating mga nakatatanda na patuloy na may mahalagang papel sa ating pamilya at gayon din sa lipunan. Sa pamamagitan po ng pagdiriwang na ito na yearly po ginaganap yung pong natutugunan ng ating mga LGUs or local government units ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga senior citizens. Kumbaga nabibigyan sila ng pansin through this week-long celebration. Ayon nga po sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, umabot na sa mahigit 12.336 million ang mga Pilipinong may edad 60 pataas noong May 2020. So, siguro in 5 years medyo may may changes dito sa statistics na to, pero ito po'y katumbas ng 11.31 ng kabuuang populasyon na yun nga batay sa 2020 Census of Population and Housing. At syempre, para po talakayin yung ating topic for today, makatulong sa pagtatalakay tungkol dito sa selebrasyon na to, gayon din sa mga programa ng PhilHealth ukol sa ating mga nakatatanda. Nag-invite po tayo ng guest. Ito po si Miss Ria Samonte mula sa Local Health Insurance Office ng Lucena. Magandang hapon sa iyo, Magandang ma'am. hapon po. Magandang hapon, Ma'am Rexy. Yes. Ma'am Lisa. Magandang hapon hapon. din po sa ating mga sumusubaybay po sa DZAP Live Radio. Yon, good afternoon po. At Miss Rio, marami po mga katanungan ng ating kababayan patungkol dito sa ating topic about elderly, no? At syempre, kapag sinabi natin mga nakatatanda, marami din silang nakukuha talagang na benepisyo, di ba? Lalo na sa PhilHealth. Yes. Kaya ano po ba ang unang katanungan po, no? Ano ang binibigyang diin ng tema ngayong taon na embracing age, living a life with dignity and purpose? Ayan, opo. So, marami Sa pagdiriwang po natin ngayong taon nung linggo ng nakatatanda or buwan ng nakatatanda, una pong binibigyan ng diin ng ating tema ay yung pagyakap sa pagtanda. Bilang mahalagang yugto ng ating buhay. So, ang pagtanda nga po ay hindi natin dapat itong ikahiya. Hindi natin dapat katakutan yung pagtanda, yung pag-abot natin sa, lalo na yung mga senior citizens natin na talagang masisigla. So sa halip, bilang ito po ay isang likas na bahagi ng ating buhay, ito po ay dapat nating tanggapin ng may pagmamalaki at kagalakan. Bilang ito ay parte din ng isang makabuluhang paglalakbay ng isang tao, bilang isang tao po. And binibigyan din po natin, ma'am, yung pamumuhay ng may dangal. Kasi dito po, ipinapaalala natin sa ating mga nakatatanda na nararapat pong sila ay tratuhin ng may paggalang. Lubos na respeto, may dignidad. So, dapat bigyan natin ng pagpapahalaga yung kanilang mga naiambag sa ating lipunan. And yung mabigyan sila ng pagkakataon upang kilalanin yung mga naiambag nila, yung mga kanilang mga karanasan at karunungan. At syempre, ang pinaka-importante din po ay yung pagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga karapatan. Yes. And ang ating mga nakatatanda ang nakakatulong din sa atin para bigyan tayo ng lesson sa buhay, di ba? Kung wala yung mga lolo't lola natin, no? Ano kaya ang hindi natin malalaman yung history, hindi natin malalaman kung ano yung mga ginawa nila noon na naging future natin ngayon, di ba? So, yun, ganun kahalaga ang ating mga nakatatanda. Dito po, ma'am, dito sa tema natin, binibigyan din po natin ng pagkakaroon ng layunin, yung sa kabila po ng katandaan or sa kabila ng edad ng ating mga senior citizens. So, lagi po natin silang hinihikayat na maging aktibo, maging masigla, So, at yung patuloy na pagbabahagi nila ng kanilang kaalaman, ng kanilang karunungan, sa lahat po ng henerasyon, lalo na sa mga kabataan. At syempre, lagi po silang makilahok sa mga makabuluhang aktibidad ng ating komunidad. Ayun. Para sumigla din yung katawan ng ating mga nakatatanda. Ayun. So, may tanong si Mr. Rex. Oo. Miss Ria, di ba nabanggit ko kanina yung ilang facts about sa celebration na ito? Bakit nga ba natin kailangang ipagdiwang yung linggo ng nakatatanda? Opo. Napaka-importante po nito bilang pagbibigay pugay po sa ating mga nakatatanda.
sa ating mga magigiting na lolo at lola. Ayun. Ano po, so talagang dahil sa kanilang malaking ambag nga po sa ating lipunan, at sila rin po yung nagsilbi kasi na haligi talaga ng ating mga pamilya. So para patuloy po tayong magbigay or patuloy nating bigyan sila ng pagmamahal, ng paggalang, at yun pong maglaan po ba tayo ng pagkakataon upang sila po ay kilalanin, pasalamatan dun sa Yes. kanilang mga contribution sa ating lipunan, sa kultura natin, at syempre doon sa kinabukasan po ng ating bansa. Oo. At syempre alam natin na ang mga nakatatanda ay gusto nila yung atensyon talaga ng kanilang mga kamag-anak, ng kanilang mga apo, 'di ba? Kasi Apo. naalala ko lang yung lola ko dati, no. Kasi yan ay meron na pong sakit, no, dahil umabot po siya ng 90 plus yung kanyang edad. Parang nakakalimot na siya, ayun, nagiging ulyanin na siya. Pero doon mo talaga makikita na kailangan mong bigyan ng atensyon yung ating mga lolo't lola. Tama po, Ayan. ma'am. Opo. So, paano po ito ipinagdiriwang ngayong taon? So, dito po sa pagdiriwang natin ng Linggo ng Nakatatanda, isinagawa po at isinasagawa pa rin yung mga medical missions. Ano po, so meron din po tayong mga awarding ceremonies Yes para dun po. sa kanilang mga contribution sa ating lipunan. At yun pong pakikilahok natin sa mga community-based services or events upa po bang mabigyan nga sila ng pagkilala, yung kahalagahan ng mga matatanda. Ano Yes po, sabi po. mo nga ma'am, talagang ang matatanda kailangan niya ng extra attention. Yes. Kumbaga. Ano po, kasi para po bumabalik sa pagkabata minsan yung matatanda na mas gusto nila yung attention mo talaga nakafocus. Oo. So, importante sa kanila po yung mabigyan ng pagpapahalaga talaga. Totoo po. Ano po, sa simple, maliit man o malaking naibahagi nila, yun pong maipakita natin yung pagkakaisa at suporta po nating lahat Yes. para sila po ay mapagbuti, lalo na yung sa kalagayan nila at syempre yung mga karapatan nila at mga pangangailangan po. Ayun, oo. So, follow-up question, ma'am, no? Yung mga, yung mga nakatatanda na, syempre, nakikiselebrate po sa yung PhilHealth, di ba, sa mga nakatatanda. So, sila po ba yung mga, members na ng PhilHealth or kahit hindi po member? Hindi po lahat naman ay membro na agad. Kasi yung iba pong nakikilahok po sa mga pagdiriwang, syempre, yun yung mga hindi pa po masyadong familiar na meron palang libreng PhilHealth coverage, halimbawa ang PhilHealth para sa kanila. So, na doon po sa mga aktibidad na yon ay nalalaman nila na pwede pala tayong mag-member. So, may mga pagkakataon, ma'am, na diretso na, na Opo. nagbibigay na po tayo ng aside po dun sa mga activities, kunwari may mga halimbawa yakap activities tayo. So, diretso rehistrasyon na po nung kanila para mabigyan po sila ng kanilang PhilHealth identification numbers. Ayun, oo. So, doon lang sila nai-inform pala sa time Merong na yun. mangilan-ngilan po na ganun pa, ma'am. hanggang ngayon, Ayun, no? oo. Ayun. Para naman dun sa PhilHealth side, no, ano yung mga activities na naibigay natin para sa ma-celebrate yung week na ito? So, ito po, ang atin pong PhilHealth Regional Office 4A ay nagkandak po ng Araw ng Nakatatanda noong October 2. Ito po ay isinagawa sa Calamba, Laguna. Ano po, kung saan talagang nag-enjoy po yung mga senior citizen natin dahil sila ay nakilahok sa mga pa-contest ng sayawan, may mga kantahan, ano po. And kasabay din po ng pagdiriwang na yon is yung first patient encounter para po doon sa ating yakap program. Oh, So, meron po tayong mga naimbitahan na mga yakap providers. Opo. Kung saan po ay doon ora mismo po ay na nakonsulta po or na-check up or nakapagbigay niya first patient encounter doon po sa mga dumalong napakaraming senior citizens po natin. Oh, wow. Ayun. Alam mo, Ma'am Nagpa-premyo. Risa, ma-share ko lang. Sige Nung mga po. nakaraan kasing, yearly talaga, nag-celebrate every si year. PhilHealth, si PhilHealth Regional Office 4A, no, ng mga activities. Iba-iba yan. So, this year, yun nga, yung nabanggit ni Ma'am Ria, no. Pero yung mga previous years, meron po tayong Walk for Life na tinatawag. Oh, So, yung ang ginagawa natin, sige, Miss Ria, mag-ano ka rin. Magbigay ka Explain ng, rin, Ma'am. Yes, ma'am. magbigay ka pa ng ibang yung ginawa natin, mga Kasi nakaraan. nakakatuwa po nung yun nga, bago mag-pandemic. Bago Ma'am Rexy, mag-pandemic ano po, kasi so, talaga dito sa yun. SM natin,
So, Oo. mula po sa iba't ibang bayan talaga yun yung inimbitahan natin. Talagang, kumbaga, jeep silang Yun, dumating, oo. madaling Oo, araw man. mm. Kasi walk for life po yun. So, yung paligid ng SM, Apo. inapno po natin yun na madaling araw maglalakad ang mga senior. Mm. Bilang ehersisyo na din. Oo, Ano po, oo. and yun talagang nakakatuwa po, sabi nga namin ni Ma'am Rexy, yung iba talagang nakalakad, nakatapos umikot. Opo, kahit yung iba ay namamagod, magpapahinga lang yan ng konti, pero gusto nila matapos Matatapos nila yung paglakad. Oo. Ano po to? Tapos may mga iba May pang ano pa, aktibidad. Oh, meron, dami. tas after nung yung mismong walk, Mm. meron pa tayong Zumba. Zumba. Nag-Zumba din. Zumba. Tapos meron din nung pwede nang umakyat dun sa event center nila, nagkaroon din tayo ng program para dun sa mga matatanda. Opo. Nung previous years, meron din tayong poster making, yung mga ganun. Okay, Tapos iba-iba meron din pala. talent showcase, mga ganun. Iba-ibang Talagang activities. enjoy. Oo, kasi nga yung ating mga seniors, marami pa silang gustong ipakita. Yun nga po. Siyempre, bilang sila po ay tumatanda na rin talaga, no? Ang gusto talaga nila is yung ma-enjoy din nila yung Oo, buhay yun. dito sa lupa. Ayan. And na-remember ko nga po, Miss Rexing, nung nakaraan last year, parang nag-event din po kayo nun doon sa Queen Margaret. I remember yun. Sa St. Jude. Ayan. Doon. Parang nagkaroon din po kayo ng event patungkol sa mga elderly po natin. Ayan. So, ayan, meron pa pong mga katanungan na Miss Rio. Ano po ang mga, ayun, tatanong na pala, yung mga aktibidad ng PhilHealth kaugnay sa serbisyong ito. Ayan, nasagot na yan ni Ma'am Rexy. So, ang programa po para sa mga nakatatanda, ano po yung mga programa ng PhilHealth para sa mga elderly, no, benepisyong maaaring gamitin? Ayan. So, para po dun sa programa na mismo ng PhilHealth, ano po? So, tayo po ay aside po doon kasi kapag ang senior citizen po natin, di ba, umidad ng 60-year-old, Opo. at siya po ay under pa po ng employed sector. Ibig sabihin, siya po ay empleyado pa maali ng pribadong kumpanya o Yes. kaya po ng pampublikong kumpanya, Mm. mandatory pa rin po yung pagbabayad ng contribution. Kasi Oh, nasa batas po okay. yun. Mm-mm. So, balit halimbawa ang isang senior citizen po ay tumuntong na nga ng edad ng 60 pataas at siya po ay nakapagbayad ng hindi bababa sa 120 months na contribution. So, equivalent yun ng 10 taon ng 10 taon. pagbabayad. Simula po nung una, nung mga Medicare time pa, Opo. ng ating PhilHealth, sila po naman ay papasok doon sa ating lifetime program. Ibig sabihin nun, ma'am, wala na din pong babayadang contribution o premium Opo. ang ating mga ang ating lifetime member, Oo. pero mai-enjoy niya po yung mga benepisyo ng PhilHealth. Wow. Sa kabilang banda naman, yun naman tong mga senior citizen na hindi kunwari naging membro ng PhilHealth kahit noon. Opo. O kaya po ay senior na, subalit hindi nila nakumpleto yung 10 taong paghuhulog. Mm-mm. So, meron po tayong senior member program naman. Ayun, So, senior ito member po ay alinsunod doon sa Republic Act 10645 natin. So, ito po ay naging epektibo pa ng 2014 pa, Opo. kung saan po lahat ng senior citizen na hindi kabilang doon sa dalawa kong nabanggit Opo. ay binibigyan po ng libreng PhilHealth coverage. Ayun. Na-enjoy po nila yon. Na wala na rin po silang babayarang premium contributions. Opo. Ma'am, paano po yung mga senior citizen na kaka-register pa lang po sa PhilHealth? Opo, ganun din po yung benepisyo natin ngayon, ma'am. Dahil Ganun po pala. tayo ay under na po ng universal healthcare. Yes po. So kahit mga luma o mga bagong rehistrado pa lang po, lahat po ng benepisyo ay binibigay po or ino-offer ni PhilHealth is ma-enjoy na din po or Ayun. maa-avail din po ng ating mga senior citizens. Ayun. Bali, Ma'am Ria, Apo. balikan lang natin yung ano ba yung mga batas na nagsusulong sa kapakanan ng mga nakatatanda at saka paano yun magagamit yung mga privileges na ito. Opo, yan. So, ito po naman ay alinsunod doon sa ating Republic Act 9994 or yung Expanded Senior Citizens Act ng 2010. So, ito po yung pinaka-common, yung 20% discount
sa mga senior citizens natin. Oo, Ano po? malaki. So, nagkakameron sila ng discount sa medisina, sa pagkain, sa transportasyon. Yes. Meron pong iba doon sa entertainment facilities. Dahil po yung iba dito para sa Lucena is nakaka-enjoy minsan ng libreng sine. Yes. Tama po ba? May libreng sinihan. Meron, Ano po? meron. Meron, ano po. Tapos sa recreation and syempre yun sa funeral and burial services. So may mga discount po yon. Meron din po tayong 5% na discount na ibinibigay para dun sa buwan ng bill ng tubig at saka kuryente. Pero kailangan lamang po yung bill mismo nakapangalan doon sa senior citizen. Ano po? So para makipag-coordinate sila kung may mga ganun kunwari sa dito sa ating Meralco o kung saan man para po ma-avail nila yung 5% discount na privilege. And kung minimum wage earners naman po yung ating senior citizen, exempted na din po sila sa tax. May individual tax exemption po yon. Libreng training fees din po na ibinibigay ng ating DOLE, ng Department of Trade and Industries, ng ating Technological Research ng DOST and TESDA. So, nabibigyan nyo ng libreng So, pwede training. pa rin silang matuto. Pwede pa rin po. ng Opo, iba-ibang ma'am. skills. Tapos yung mga libreng medical at dental services. Ano po? So, libreng bakuna. So, 'di ba, lalo na po yung pneumococcal, flu vaccine. So, importante pong ma-avail 'yun ng ating mga senior kasi mga medyo mas prone po sila sa mga karamdaman. Ano po? And meron din pong mangilang parang depende po ata ito sa local government unit, yung monthly social pension. Oo. Ano po? So, may mga pension yung ibang nare-receive parang yung iba pong kakilala kong senior nakaka-receive sila on a quarterly basis na binibigay ng isang LGU. Hindi ko lamang po alam kung sa iba ay Depende pare-pareho. na sa LGU. Opo. And then, syempre, yung ating mandatory PhilHealth coverage. Ayun. Ayan. Yung nabanggit po natin para sa lahat ng senior citizens. And syempre, GSIS po natin. SSS at saka pag-ibig benefits. Meron din po tayong social safety assistance and yung educational privileges. Kapag may mga senior kasi na gusto pa rin mag-pursue ng kanilang pag-aaral o kaya yung mga iba. So may mga, syempre may mga privileges. At syempre ito po yung pinaka-importante na alam po halos lahat ng senior. Yung ating express lane. Ayun. Ayan. Di ba? Ano po? So talagang hinahanap-hanap nila yan. Pag pipila ka, wala bang priority lane? Ano po? So, yun po yung ilan lamang sa mga benepisyo na nakasaad po dun sa ating Republic Act 994. Although, ma'am, parang meron din pala akong natandaan yung sa Centenarian Act. Oo, meron din. Ayun. Yung Tapos pong- yun nga, depende sa LGU. Meron din, may naririnig kasi ako sa barangay namin. No? Pag birthday ni senior, Ayun. may assistance, may binibigay Yes na po. assistance. Parang dito sa Lucena yun. Meron sa Lucena. Dito Pero sa opo, Lucena. sa ibang bayan hindi ko lang din po Yun nga, masagot. hindi pero rin natin masagot. Parang Pero dito sa- 1,500 po ata dito. Wow, Sabi every ng isang Basta day po. depende. every birthday. Every Dito birthday po ng sa senior. Lucena ha, dito sa Lucena. Ang galing. Opo. Kumbaga, sobrang dami ng privileges, no, Privileges, sa opo. ating mga senior citizen. At dapat lang din talaga. Opo, No, ma'am. Opo. Ayan. So, marami nagtatanong paano po ba magpa-register? Ayan, dito sa PhilHealth. Sa PhilHealth, Yakap. Yakap ba to? ma'am? PhilHealth Yakap. Opo. Ayun. So, Saka sa sa PhilHealth na din. Opo, sa PhilHealth na Nadamay din. mo na. Yes po. So, yeah. So, sa atin po kasi sa PhilHealth, importante po kasi na, although sabi nga natin, automatic na ang membership sa PhilHealth. Ano po? Pero, importante pa rin po yung kumuha sila or magkameron dapat sila ng kanilang PhilHealth identification number. Kasi, bawat miyembro po ng PhilHealth, dapat meron kanilang PIN ang tinatawag po natin. So, ang mga senior po o yung ating mga elderly na wala pang PhilHealth numbers, ano po. So, mag-fill out lamang po ito ng PhilHealth Membership Registration Form. Meron po tayong universal form na finifill upan para po, yun yung dadalahin nila sa aming tanggapan. Sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa kanilang lugar. At syempre, kailangan po natin ng kopya ng Senior Citizen ID. Or kung wala naman pong Senior Citizen ID, pwede po ang birth certificate. O kaya po ay marriage certificate kung available sa kanila. Or kung talagang wala po, any government issued ID na makikita natin yung kanilang pangalan, date of birth, napaka-importante po nun para ma-determine natin na talagang
senior citizen na sila. Kasi, ma'am, may pumupunta sa office, senior na daw sila, pero yung itsura niya parang pang 40s. Kaya, Diba? Yun nga po. May mga ganun po, hindi mo mapapagkamala na senior. Oo. Unless mag-provide nga talaga sila ng identification. Kaya mahalaga po mahalaga talaga. na. Mahalaga, opo. At yun ma'am ay submission po nun ay sa tanggapan ng PhilHealth. Ayun, Ano po. submission. So, paano po ma'am pag ang isang tao po, ang isang senior ay bedridden or hindi Ayan. na po Makapunta. makabangon sa kanyang higaan? Ano Opo. po ang pwedeng gawin nila? Ayan, opo. So, kapag naman po may mga pagkakataon na gano'n or cases na gano'n, pwede pong through our representative sila magpaproseso. Ayun. So, kagaya po nung nabanggit nating requirements, yung form na fill upan, kung hindi na rin makasulat ang membro or ang senior, pwede pong isulat na yun ng kamag-anak or nung representative niya. Kailangan din lang po yung mga Xerox ng dokumentong nabanggit natin, ID, birth certificate, and para po maproseso naman natin through our representative, authorization letter po nung senior. So, kung hindi makaperma si senior, TAMMARK. Ayan. Meron naman tayong Opo. portion dun sa PMRF. Na pwede po ang TAMMARK. Tapos sila na po yung magdadala sa aming tanggapan at ipoproseso natin yon dun sa opisina and ibibigay natin yung member data record niya and PhilHealth ID. Ay, talagang walang maidadahilan Wala naman po sa kayo. PhilHealth. Lahat ng Opo. paraan Yes, talagang pwede. magagawa. Opo. Ayun. Ayan. Bukod dun sa natanong ni Ms. Risa, meron pa bang ibang alternative way para makapagparehistro Opo. yung isang senior? Kasi Opo. syempre, yun nga, yung iba hindi na kayang magbiyahe. Magbiyahe, ganun, opo. lumabas. Pwede po silang makipag-ugnayan sa Office ng Senior Citizens Affairs. Sa bawat, di ba, bawat locality po, meron tayong OSCA na tinatawag. So, yun yung samahan ng mga senior na kung saan po, doon sila, may mga, yung form naman po natin, downloadable na yon. At saka yung iba naman pong mga opisina ng OSCA, pag nakikipag-coordinate na po tayo, binibigyan na namin ng kopya ng PMRF. Ano po, so, pwedeng doon na po nila isumite yung mga dokumento. At yun naman pong representative ng OSCA, sila na po yung magdadala sa aming tanggapan ng form. Ipoproseso natin yon at pagka po meron ng available na member data record tsaka ID, ibinabalik po natin yun doon para sila na yung mamamahagi. Kung hindi po talaga kaya na makapagsadya yung senior o kaya walang representative na kamag-anak na mag-aasikaso nung kanilang record. Ayun. So, Ayun. marami pa at mahaba-haba pang ating pag-uusapan mga kalay. Pero, syempre, mag-commercial break po muna tayo dahil bibigyang daan natin ng ilang mga paalala. Shout out po muna kay Leslie De Castro from San Pedro, Laguna na ngayon po ay nanonood sa atin through Facebook Live. Hello po, ma'am. Ay, kay Sister Beth Permis, ayan, nanonood din po sa atin. Hello po, Elder, at sa mga ka-live natin na nakikinig sa kanilang mga transistor radio, good afternoon po. Ayan, magbabalik po ang ating programa, ang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio, Tatak Totoo. Tapos pala sa sasahurin ko? Para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin. Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh. Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis. Ayos palang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth. Uy, Besh, pupunta ako sa PhilHealth para kumuha ng member data record ko. Hala, Besh! Kayang-kaya mong magawa yan sa PhilHealth Member Portal. Pwedeng makita ang membership at contribution record. Pwede mo ring ma-print ang iyong MDR. Makakapili at makakapag-register ka din sa consulta provider of your choice. Sa PhilHealth Member Portal, maaari ding makapagbayad ng contribution. Wow! Ang galing naman ng PhilHealth Member Portal! Napakadali lang gumawa ng account gamit ang iyong smartphone na may internet connection at PhilHealth ID number mo. Tapos mo agad yan. Mag-register ka na. Go na! Teka, alam niyo na ba ang latest? Ang benepisyo ng PhilHealth para sa hemodialysis ay pinalawig na mula 90 hanggang 156 sessions. Sagot na ng PhilHealth ang kinakailangang dialysis ng mga pasyente para sa buong taon.
Pero bago magdesisyong mag-hemodialysis, alam nyo bang rekomendadong magpa-kidney transplant o magpa-peritoneal dialysis ang pasyente? Ang mga ito ay sagot din ng PhilHealth. Alamin mo ang iyong benepisyo. Mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid. Tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling nabiktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Mga kababayan, kayo ba ay may nararamdamang sakit sa inyong katawan? Huwag itong pabayaang lumala. Magparehistro na sa PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o konsulta sa pinakamalapit na local health insurance office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para maiwasang lumala ang sakit, magpakonsulta ka na. May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid. Tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Ang kalusugan ay yaman, kaya naman dapat alagaan. Narito na ang programang Hatid ay Dagdag Kaalaman tungkol sa mga benepisyo at tulong na hatid sa atin ng PhilHealth dito sa Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Tayo po ay nagbabalik dito sa programang Alagang PhilHealth sa DZAT Live Radio. Siyempre kami pa rin po ang inyong makakasama, Miss Risa Caliao at si Miss Rexy. Ayan. Kasama pa rin po natin ang ating guest sa hapong ito, si Ma'am Rio. Rian. Napalitan ng uho. So, Miss Ria Samonte from LHIO, Lucena City. LHIO stands for? Lucena Local Health Insurance. Ayun. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan. So, pagpapatuloy po natin ang ating mga talakayan patungkol po sa mga nakatatandaan. Siyempre, sa mga benepisyo na hatid ng PhilHealth. Ayan. So, meron po tayong mga katanungan, Ms. Rio, mula po sa ating mga kababayan na nag-chat po sa atin. Ayan. So, yung idulugsong ni Miss Ria, yung yung sa PhilHealth Yakap, yung sa registration. Doon tayo nabukan kanina. Sige po. Ayan. So, yun po mga registration kasi 'di ba kapag po tayo ay may PhilHealth identification numbers na. Yes po. Meron po kasi yung bago nating programa, yung Yaman ng Kalusugan program or tinatawag po natin na YAKAP. So, yung pong ating mga senior citizens, maaari po silang magparehistro na. Actually, ma'am, ito po ay hindi lamang sa
para sa mga senior citizens. Ito po ay para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth, lahat ng Pilipino actually, ma'am. Ano po? So, ang registration po nito natin ay maaari pong magsadya din sa pinakamalapit na PhilHealth office natin, kung saan po nandun, lalo na yung mga senior citizens natin. Para mag-fill out po ng registration form, pipili po sila nung kanilang mga provider or kaya yaka provider or clinics, hospital, kung saan nila i-avail yung yakap benefit. Ano po, so walk-in po yun sa ating tanggapan. And maaari rin po silang magrehistro online. Yan, online. Para po, hindi na sila pumunta sa tanggapan natin. Maaari po sa eGov app. So, yun po yung DICT initiative na application. Download lamang po sila noon and maaari rin po sa PhilHealth portal. Yung mismong sa website ng member portal ng PhilHealth. So, yun. Pwede po sila. O kaya ma'am, pwede rin pong halimbawa ay hindi na magawa yung sa online or makapunta sa tanggapan ng PhilHealth. At halimbawa gusto na nilang i-avail ang yakap kay Hospital A sa napili nila, pwede pong direkta na doon silang magpa-register doon sa provider na yun. Yes. So may mga tanong po patungkol sa mga nakatatanda kung ang kanilang apo po ba ay makakapag-avail din ng benefits sa yakap. Magagamit po ba ng kanilang mga apo yung kanilang PhilHealth registration doon sa So yakap? ito po ay kapag po ang isang principal member ay yung lola, yung lolo, at gusto nilang gawing beneficiary or dependent yung mga apo nila, ito po kasi ay hindi ina-allow ng ating programa. Ano po, sapagkat ang mga qualified or mga qualified beneficiaries lang po natin is yung ating mga anak na hindi bababa na 20-year-old pababa. Ano po? So, dapat walang asawa, hindi pa kasal, or wala pang trabaho. At syempre, yung ating mga legal na asawa. Ano ma'am? So, legal na asawa, meaning yung kanilang kasal ay nakarehistro. Ano po, may marriage certificate with registry number yan. And yun pong ating mga magulang nga na 60-year-old pataas na dahil nga po nagkameron na tayo ng coverage ng senior citizen, karamihan instead po na gawing dependent ng mga anak, nagiging principal member na lamang po sila. So, ang mga apo ma'am, ano po sa atin pong yung nagtanong is, hindi po natin pwedeng gawing beneficiary ang ating mga apo or ang inyong mga apo. Ano po? Ayun. Pag sa second generation, hindi na siya pwede. Po. Ayan. Pwede ba yung yung halimbawa yung asawa, kumbaga kahit hindi senior yung asawa, nagkaroon siya ng bagong asawa, kahit senior na siya, pwede pa rin niya ba yun maging dependent? Tsaka kung magkaroon sila man ng anak. Opo, kung halimbawa si lolo, nagkaasawa ng 25-year-old. Wow. Diba, napakabata. Meron kasi talaga gano'n. Marami. So, as long as sila po ay ikinasal at makakapagpresenta sila ng marriage certificate with registry number, pwede po niya yung gawing beneficiary. At kung magkaanak man po sila, automatic po yun na gagawin din nilang beneficiary ni lolo. Okay. Ano po, Basta sila ay legal na mag-asawa. Ayun. Kasi hindi po pwedeng i-declare kapag halimbawa yung mga common law spouse na. Kahit sa kahit hindi sa senior. Opo, kahit sa hindi regular. senior. Opo, ma'am. Ayun. Paano naman kung pareha silang senior? Yun nga. Pwede ba silang maging dependent ng isa't isa? Kasi sweet sila masyado. Ayaw nila maghiwalay. Ayaw maghiwalay. Yun po ay nakadepende na dun sa mag-asawa. Kung halimbawa si lolo ang napagdesisyon na nila, okay, ako na lang si lolo ang magiging principal member at ikaw ay i-declared ko na lang as beneficiary ko, maaari naman po yun. Or kung gusto po nila halimbawa, sige, dito lang maghiwalay tayo, magtig-isa tayo as principal member ng PhilHealth, pwede rin naman po yun. Ayun. So, yung same benefits. Same benefits naman po ang ma-avail din nila. Yes. Ayun. So, patungkol. Ayun, marami. Meron pang isa akong naisip, no? Pero medyo malungkot naman to. Paano kung syempre sa age naman, hindi naman talaga maiwasan. Nag-expire na si principal member. Yun bang asawa niya makakagamit pa rin ba nung benefit kahit
nag-expire na si member. Ayan. So, sa pagkakataon po yun, ma'am, dahil po yung kapag po na-deceased na yung principal member, doon po kasi natatapos din yung membership coverage niya sa senior. Ano po? So, ang lagi po nating ina-advise kapag ganan, yun pong naiwang spouse, ano po, magiging principal member na din po siya. Kung siya po ay senior citizen na din, so siya po yung gagawin nating principal member ng senior. Or kung halimbawa hindi pa naman po siya senior, so magiging principal member siya either kung magbabayad po siya as voluntary self-earning individual or makikipag-coordinate po siya sa MSWD para mabigyan po siya ng yung sa mga financially incapable natin o kaya sa mga indigency program po natin, yung libreng PhilHealth coverage din. Ayun, oo. Kung sa asawa po, meron na po tayong nasagot. Yung sa anak naman po, di ba? Kung namatay yung kanyang tatay na senior, no, ay pwede din po ba siyang sumalo ng benefits? Kung na-expired na rin po yung principal member, yun pa rin po. Kung may nanay po or kung yung lola or yung nanay nga nung bata ay hindi naman po pa nag-expired o hindi pa deceased, so maaaring yun po yung maging principal member at it covered na yung kanyang anak. So balit kung halimbawa ay wala na po talaga, uli lang lubos na, pagka po na-expired or na-deceased na yung principal member, so same din po ng proseso, magiging principal member po natin yung bata, kung ilan man taon siya. And then, yun po, yung legal guardian niya na yung pwedeng mag-asikaso noon, and maaaring siya po ay lumapit din sa kanilang MSWD or sa local government unit para po ma-assess sila at mabigyan sila ng tulong para dun sa indigency or financially incapable na mga benepisyo po ng PhilHealth. Ayun. So yun, kasi hindi pwedeng, wala naman kasi tayong Miss Ria, wala tayong age limit sa pagiging member. Oo. Tama po. Kasi marami pong nababothered na lalo na yung mga kababayan natin na namatayan ng mga magulang. Ayan, marami nag-aalala sila kung paano pa yung magiging benepisyo nila, no? Yung kanila naman. Ayun. So yun, maaabot pa rin po tayo as long na ikaw ay kabilang sa first generation ng family, no? Yan. So, basta wag lang mga malalayo na kamag-anak. So paano naman Miss Ria dun sa paggamit ng benefits? Paano yung paggamit ng benefits natin? So sa paggamit po ng benefits, maalin po sa inpatient benefits natin, outpatient, yung mga ZBEN, meron na po kasi tayong PhilHealth Benefit Eligibility Form or portal na nakalodge po sa mga hospital, yung mga accredited hospital institutions natin. So doon po, basta po halimbawa na confine ng isang member, sabihin lamang po nila kung alam nila yung PhilHealth number nila, o kaya po ay yung kompletong pangalan nila, isa-search po yun doon sa hospital at lalabas na po yung record nila doon. So makikita na agad doon kung eto bang si member po ay qualified na mag-avail or meron po ba itong member na mga kailangang i-update sa kanyang personal record. So, para ma-avail po niya yung karampatang benefits during the confinement po ng member. So yun yung kahalagahan Miss Risa ng yung pag-update ng record. Miss Ria? Yes po, napaka-importante po nun, ma'am. Kaya po yun nga, laging ipinapaalala po na may gagamit man o wala, ay siguraduhin pong laging updated yung mga member data record, ma'am. Yes, lalo na po yung mga address, no? Oo, yun. Kasi marami yung mga palipat-lipat din ng bahay. Kaya naiiba yung address nila. Ayun din tayo nagkakatalo minsan. Pero yun nga po, lagi pong mag-update ang paalala po ng PhilHealth sa bawat mga miyembro. And syempre doon sa mga magpaparehistro pa lang, no, magpapa-member, ayan, i-update nyo rin po lagi ang inyong mga membership record. Yes. Gusto ko lang matanong ulit. Kasi although na-discuss mo kanina, pero baka kasi biglang ngayon lang may nakapag-tune in, no, yung ating mga senior citizens. Pag senior citizen, kailangan pa nilang magbayad ng contribution. Ayan. So, depende po sa katatayuan ng employment o kaya katatayuan ng senior sa sa trabaho.
Kasi una po, sa kagaya ng nabanggit natin kanina, kapag po ang isang senior citizen, kasi may mga senior pa rin po tayong employed. Basta po sila'y under ng empleyo ng pribado o kaya po ay government office, mandatory po yun. Kasi baka mamaya marinig nila na, pag senior pala, hindi magbabayad. Po, ano po, kapag po tayo ay, kung yung mga senior po natin ay employed pa rin hanggang ngayon, mandatory po yun. So, patuloy po kayong kakaltasan ng inyong mga employer at yun po ay i-remit ng buwanan sa opisina po or sa tanggapan po ng PhilHealth. Subalit yun pong mga senior citizen na hindi na employed, pero nagtrabaho sila o kaya nagbayad po sila ng contribution nila at nakaabot po sila ng 120 months or equivalent sa 10 taon simula nung Medicare time. So, 19 ano pa po ba yung Medicare time? Lumang-luma na yun. 95 ata or 99. Ayun. 99 kasi tayo. Opo. So, basta may 120 contribution sila, matche-check naman po natin yun sa ating Sa system. Yes. Ano po, so sila po ay papasok natin sa lifetime program. So doon, wala na rin po silang babayarang contribution. So ang membership category po nila under ng direct contributor ay lifetime program na. Ano po. And para naman po dun sa ikatlo, yung ating mga senior citizen na hindi nakaabot ng 120 months or hindi nakakompleto ng 120 months. Or kaya po yung ating mga senior citizen na hindi naman talaga naging miyembro pa ng PhilHealth o kaya hindi, as in walang registration record pa sa PhilHealth. Sila po yung ipapasok natin dun sa mandatory coverage ng senior citizen program. Ayun. Yan. So, ano po, yung may mga pension naman po, yung mga senior na may nakakatanggap ng pension buwan-buwan, nakakaltas din po ba yun sa kanilang sa mga member? po, sa mga may pension naman po, hindi naman po yun apektado. Okay. So, ang tinitingnan lamang po natin, ma'am, doon ay kung ikaw ay gainfully employed. Yun. Kapag gainfully kasama employed ka pa dun sa payroll nung ng mga kumpanya ng nila. company. Okay. Yun, kasi katulad sa government, di ba? Kasi po ang retirement age namin is 65, hanggang 65. So, from 61 to 65, talaga magbabayad ka pa rin ng contribution. Kakaltasan pa rin po. Tama Kakaltasan pa rin. Ayun. Okay, so malinaw po sa ating mga senior citizen. Yan po ang magiging benepisyo po natin. Ay, pag pala Miss Ria, pag dun sa mga IDs ng senior, kasi syempre maraming taon nang napagdaanan lang na members, lalo na yung dati nang naka-register, yung mula sa ibang category pa, kailangan ba nila magpalit ng ID? Ayun. Mas maganda po, ma'am, kasi yun pong ating ID ibinibigay ngayon, nakalagay na, yun po kasi ay considered na as valid secondary ID natin. Kasi kompleto na yon, bukod sa nandun yung pangalan mo, yung birthday mo, kung ano po ang gender or ang sex mo, kung babae ka o lalaki. At yung address. Kompletong address. And bukod doon sa may picture at signature, may barcode na din po yun. So, baka kasi, ma'am, yung hawak pa nung ibang ID nga ay yung mga luma, yung parang dilaw. Yun nga, may dilaw. Meron pa kasi kaming dilaw noon, tapos yung puti na parang portrait, parang ID talaga. May picture din yun. Opo. Kaya yun, mas maganda po na kung may pagkakataon po sila ay kumuha sila ng kanilang mga ID. Kasi yun naman po ay walang bayad. Ayun. Kumbaga i-update din nila ang kanilang mga para IDs. ma-update na rin po. Pero kung hindi sila hindi nakahingi ng bagong ID, makaka-apekto ba yun dun sa pag-avail ng benefits? Ayan. So, kung wala pong hawak na updated ID, walang hawak na member data record, hindi po magiging dahilan ito upang hindi kayo makagamit ng mga benepisyo po ng PhilHealth. So, hindi po nire-required or hindi kinakailangan na magkakapag-presenta kayo ng ID o kaya ng member data record sa pag-avail po ng benefit ng PhilHealth. Ayun. Kasi nga doon sa sabi mo kanina na PhilHealth benefit portal. So, walang makakahadlang talaga sa paggamit ng benepisyo ng PhilHealth. Kaya mga ka-life, ayan, marami na naman po tayong natutunan patungkol sa pagtalakay natin sa topic natin about benefits
ng mga nakatatanda, no? Dahil alam naman natin, pag senior talaga ay marami ring benepisyo labas sa PhilHealth. Pero bukod doon, yung mga nagpa-member talaga ay mas more ang nakuha nilang benefits. Kaya yan, sa mga lolo't lola nyo, i-encourage na sila na magpa-member sa PhilHealth and ipagpatuloy no, ang kanilang mga membership. Ayan. Ayun, may umano sa isip ko. Ayan, may pumasok bigla. Yung bang mga benefits ng PhilHealth po natin. Meron bang limit yon ngayon? Ba kung ilang days lang ba yung allowed sa isang taon? Ngayon pong taon, parang early this year or fourth quarter, tinanggal na po yung, dati po kasi, meron tayong number of allowable days sa confinement, yun po yung 45 days, na sa loob ng isang taon, ang isang principal member, meron siyang 45 days na allowable confinement period, and another 45 days po para sa kanilang mga beneficiary. So, yun po ay tinanggal na, so hindi na siya effective, kumbaga, sa pag-avail po ng PhilHealth benefit, sa loob ng isang taon, wala na po tayong titingnan na bilang ng na days. Wala nang allowable number of days at magagamit na po nila yung PhilHealth benefits nila whole year round po yun. Kung talagang, syempre, ayaw po naman din po natin noon. Pero at least po ay hindi na mangangamba yung mga madalas po na nakakonfine. Kasi dati nagbibilang pa talaga. Magbibilang. Mag-i-issue pa po tayo dati ng certification. Lalo na mga nagdadialysis, kung ilan na yung nagamit. So, sinuspend na po yun, na-deferred na po yun. So, wala na po yung yung 45 days na allowable na sinusunod natin. At least hindi nila mamadaliin yung kanilang paglabas sa ospital, di ba? Kasi syempre, kailangan pa rin ng more medication, Ayan. So, isa po yan, sa ating mga benepisyo na napakaganda, sa ating YAKAP program. YAKAP program, tama po ba? Sa kabuuan na ng PhilHealth. Ayun. Kasi ang YAKAP is prevention. One of the benefits lang po. Ayun, ng one of the benefits. So, kasi nga yung si YAKAP is the preventive side ng benefits. And then meron din tayo yung talagang pag naka-confine na. Inpatient. So, win-win situation. Kaya lahat ng benefits. Ayun. So, grabe, napakabilis ng oras, Miss Rexy. 2:56 ng hapon. Grabe, kanina ay 2:00 lang, no? Ngayon ay patapos na ang ating oras. Pero syempre, bago ang lahat, bumati muna tayo sa ating mga kababayan na nanonood po sa atin. And shout out po sa mga nanonood through Facebook Live. Ayan. Nanonood po si Lou Tobelio Casyonan. Kay si Nanay Nieves Alba Esplana. Hello po, good afternoon. And kay Nene A. Casas. Ayun, magandang hapon po, Pastor Nene. Ayan. So, from Marikina pa po ito, Miss Rexy and Miss Ria. Ayan. Sa mga kababayan po natin na nakikinig din po through radio, ayan, sana po ay naliwanagan kayo sa mga benepisyo natin po sa atin ng PhilHealth. Ayan. Si Miss Rexy mo kami babatiin. Si Miss Ria muna. Si Miss Ria muna. Unahin muna natin. Siyempre, babatiin po natin yung mga kasama namin sa Local Health Insurance Office ng Lucena. Hello po sa inyo at talagang saludo po tayo sa mga frontliners natin na laging araw-araw po ay pinupuntahan ng ating mga kliyente. And shoutout din po or binabati ko rin po ng happy birthday yung aming pinaka-poging head ng Lucena Local Health Insurance. Sir Zon, happy birthday po. Happy birthday po. Walang makapapantay sa kapugian. At saka damay na rin natin yung ka-birthday niya, si Sir Job Ocado. Head naman siya ng ating collection section. Wow, happy birthday. Tapos i-advance ko na rin yung greetings kasi hindi namin alam kung kailan yung next episode, no? Happy birthday kay Ma'am Cheryl Carpio. Ayun, happy birthday, yung aming Miss head. Ayun. Sana mag-guest din natin. Yung mga heads ng yan, ng mga bawat department. Belated po pala kay Sir Atoy. Sir Atoy Ardiente. Head din po namin yan sa regional. Wow. Ayun. Sana ma-meet natin sila soon. Ayan, thank you po sa inyong lahat. Ayan, sa pag-support dito po sa ating programa. At syempre,
ito po ay ginawa talaga, no, ng PhilHealth para kayo po ay magabayan kung paano po magpa-member, paano mag-register, paano i-update ang inyong mga records. At ito talaga ay very helpful, no, sa bawat mga kababayan natin, lalo na yung mga hindi masyadong techie po, no, ma'am. Yung iba kasi ay babase na lang din dun sa app, 'di ba? Yung mga pagre-register. Pero ayun, sa pamamagitan ng ganitong programa ay tayo po ay nai-inform, no, about sa ating mga gagawin. Yan, maraming salamat pong muli, Miss Ria Samonte. At syempre sa ating kasama si Miss Rexy. Ayan. Ayun. Oh, yan. So, dito na po nagtatapos. Dito na Wala ka na bang nagtatapos. ibang babatiin? Oo nga po. Baka may gusto Ayan. mo kayong batiin. Shout out pala natin yung mga oldies nating Ayan, family Ayun. members. So, yung Oo, aking bagay na mama, Yung Ayan. akin din pong Mama Osi. Mami. Opo. Hello po, shout out. Ilang taon na po ang Shout out. inyong mga Mama mother? Oh my gosh. Basta 70 plus na yung aking parents. 70, Hello, Mama ayan. Sally and aking father. Hello po. Ayan. At saka dun sa aking bayanan. Ayan. Nasa Cagayan sila, pero siguro maabot naman tayo. Ah, FB Live opo. naman tayo, no? Mm. So, hello po, Mamang Seni and Papang Ron. Ayun. Shout out po sa inyo. Ayan, sa ating mga oldies. Ayun. Kayo po, Miss Ria, sa inyong Opo, mama. yun pong wala na po kasi akong parent, pero opo, so Sorry. nasa langit na po sila. Shout out po sa inyo, Nay, Tay. At syempre yung pong aking nag-iisang biyanan, si Mama Osi po. So, Ayun. Shout out, may natitira. Ayan, so magandang hapon po sa inyo. Sana po ay, ayan, proud na proud din po talaga sila sa inyo. Oo, dahil napanood nila ang episode na ito. At sa mga susunod pang episode, mga ka-live, abangan niyo po, no? Every Thursday po tayo. 2 to 3 p.m. Dito po yan sa ating himpilan, ang DZAT Live Radio. Hindi nyo lang po kami mapapakinggan sa inyong mga radyo, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga Facebook. Ayan. So, sa susunod na Thursday po ulit, ni Miss Rex. Ayan. So, yun nga, dito na nagtatapos, no, yung ating Ayun. makabuluhang talakayan Apo. sa Alagang PhilHealth. Siyempre, tungkol sa ating linggo ng nakatatanda. Sabi nga, ang pagtanda ay hindi na walang kabataan. Oh. Ito'y isang bagong yugto ng lakas at pagkakataon. Ayun. So, yun. Nawa po naliwanagan, no, yung ating mga elders para dito sa ating topic today, yung mga benepisyong inihahatid ng PhilHealth para sa inyo. Samahan po muli ninyo kami sa susunod na Alagang PhilHealth episode dito sa DZAT Live Radio. Sa ngalan po ng aming Acting Regional Vice President, Dr. Edwin Amoriña, gayon din ang aming mga kasamahan sa Public Affairs Unit, si Ma'am Sharil, si Eden, si Janelle, si Jude at si Joms, at sa lahat ng mga empleyado ng PhilHealth Regional Office 4A, at gayon din sa Local Health Insurance Office ng Lucena City, at ating mga clients po dyan. Ayun. Nag-aantay na kalang transaction. Samahan po muli ninyo kami sa susunod na episode ng Alagang PhilHealth dito sa DZAT Live Radio. Ayun. Thank you so Magandang much. hapon po sa lahat. Bye po. God bless. Bye po.